Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman matindihang laban between Wesley So and Hans Smoke Niemann katatapos lang po. At sino ba ang susulong sa semifinal round dito sa Speed Chess? Sa kanilang pinaglaban ng 5+1, 3+1 at bullet time control. Pumili po ako ng best game. Game number 15 sa 3 minutes plus 1 second. Nag-E4 si Wesley, E5 si Niemann, Knight F3, Knight C6. Ruy Lopez ang pinasok at ginamit mismo ni Hans ang paborito ni Wesley na Berlin. At nag-anti-Berlin naman si Wesley. Ayaw niya nang magkaroon ng exchange kagad. At nag-castle, Rook E8, Knight BD2, A6. Maatras talaga yan. B5 hinapol at nag-bishop C2. Kasi kung magbi-bishop B3, magda-knight A5 yan, aatras din. Halos ganun din. Kaya dumiretso na si Wesley para tipid sa tempo. Nag-D6 at nag-B4. Bishop B6, A4. Ayan, para makapagbigay kaagad ng maagang pamressure sa queen side. Nag-bishop G4 at dito nawala kaagad sa talaan ng bookline. Dahil ang old line ay simple bishop b7. Diyan pala dinidevelop yan. Pero dito sa novelty ni Niemann, pumunta sa g4, h3, bishop h5 at nag-rook e1. Ayan, typical yan. Rook e1 para yung knight ay iikot papunta sa g3 at ma-neutralize, mapaalis ang annoying pin na yan. At nag-d5, yun lang. Kumarga kagad si Niemann. So medyo mahirap yatang maka-maneuver ang knight. Kaya nag-decide muna si Wesley na mag-waiting move bishop b2. Kasi kung ang gagawin niya ay knight f1, susundin pa rin niya. Meron kasing bishop takes f3, queen takes f3, and d4. Ayun. So napakaganda ng d4 na mawiwik ang b4 kapag nawala ang suporta. Okay? Magkakabutas-butas ang puti at definitely advantage sa black. Kaya nag-bishop b2 muna dito, nag-d4, dumiretso pa rin. Queen c1, capture, bishop takes c3, at nag-queen d6. Tineret ang pawn sa b4. At dito kitang-kita, medyo pangit ang posisyon ni Wesley kasi yung pawn sa d3 weak, barado ang bishop, may weak sa b4, kumapture muna sa b5 capture, at nakipag-exchange ng tore, at nag-queen b2 para sapatan ang depensa ng b4. At the same time, may threat din to capture the e5 at nagtyaga muna. Good move. Simple lang ang tira. Yan din ang tira ng computer. Tiyagain mo ng depensahan ang e5 at nag-g4. Yun lang. Napaka kitang-kita sa evaluation bar, oh. 'Di ba? Lugi kagad ang puti. Dapat daw ang tira ay knight h4 para ilalagay sa f5. Okay? Pero, balik tayo mga kamatsas. Nag-G4 dito. Ano kaya sa palagay nyo ang brilliant move na nakita ni Niemann na siguro hindi masinsin na napansin ni Wesley na may ganoon na pala. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng bishop takes g4. Brilliant move. Nanonood daw kanina ng live comments sa YouTube at sabi ng mga commentator, mukhang nag-cheat na naman si Niemann ah. Lagi daw tumbok ang tira ng computer engine. Pero definitely yan po ay hindi naman grabe naman. Sobra na. So nag-rook e2, dinipensahan yung pawn sa f2, one piece down dito si Niemann, pero tingnan nyo po ang superb pressure na inihahatid ng black dito. So king f1, umilag si Wesley at nag-queen h5, another precise move by Niemann. So with the idea of queen h1, knight g1, tapos knight h2 hanggang sa mamatchas dyan si Wesley. So nag-king g2 para makover ang h3 at ang h1. Pero another annoying strong move para sa akin na rook e6 at switching to g6, mag-rook leaf. Pero ang isa pa sa ang mas accurate talagang tira na pang long game nga lang ay knight h2. Yan ang mas malakas na kapag kinapture ay mayroong
queen takes rook. Ngayon, kung hindi naman gagalaw, kakapturein yan, capture and may queen g4 check na mapipilitan ng white king na bumitaw sa knight. Okay, knight h2 ang brilliant. Pero nag-rook e6, medyo bahagyang nakahinga pa ang evaluation bar ni Wesley. At dito nag-queen a2. Ayun, silip para atakihin ang back rank. At bad move pa rin sa computer engine. Dapat daw ay queen to a1. Yan pala ang mas precise. Oo nga, no? May pangsalo kagad sa h1. So mayroong tempo. At magda-knight d8 dito based sa continuation. Dediretso queen a8. c6 para depensahan. And mag-rook e1. Pero grabe pa rin. Ka-annoying and super pressure nito. After rook g6, king f1, nakaka-pressure yan mga kamatsas. So ito na po yung sa palagay ko limitasyon ng nerve ng human. Nakakatakot yan. Ako man lumagay sa puti, nakakailang talaga. So balik tayo sa queen a2 na ginawa. Nag h6 dahil na pressure, human nerve, pasingaw, pero definitely yan po ay mali. Dapat daw ang tira ay king f8. Kung sa usapang precise move. So king f8 lang pala pag chumek doon, aangat king e7. So, nandito pa rin naman, paparating pa rin naman ang dangerous threat. So, balik tayo sa ginawang h6, bishop b3, para ang idea ni Wesley, hindi pa rin makarook g6 kasi mayroong bishop takes f7 na paparating. Yun nga lang mga kamatsas, blunderacious sa computer engine. Dapat daw ang tira ay knight f1. Immediately, i-chase away, no? Talagang i-neutralize yung queen na yan sa h5. Papunta yung knight sa g3. Immediately kailangan gawin yan. Pero ang ginawa, nag-bishop b3 at dito, hindi lang naman pala ang option ng black ay to play rook g6 but to play rook f6 na mistulang parang naka-freeze ang puti. Naka-freeze ang mga pyesa. Grabe ang rook f6 na yan. At nag-bishop d5 para kahit papaano ay makagulo-gulo pero another strong move knight e7 na dito sa base sa live na nakita ko sa itsura ni Hans Mokniman, medyo parang relax na siya. Bakit? Kasi yung knight po ay pupunta sa g6 at another load of attack ang paparating. Napakadelikado ng knight g6 at may butas sa f4. So kahit lamang ng isang pyesa si Wesley, halos walang magawa ang position mga kamatsas. Halos nakagapos, di makagawa ang mga pyesa. Sugswang. Knight f1, so ihahabol yung kaninang dapat magawa. Pero dito po, so another puzzled and brilliant move ang binitawan dito ni Niemann. Pakiguess nyo po uli. Puzzle number 2 tayo. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong mga effort and congrats sa nakakita. Boom! Rook takes f3. Brilliant sacrifice. Grabing mga bitaw yan. At napilitan na lang mag-knight g3. Bakit po? Kasi kung kakapturein ng tore, may simple queen h3 check, harang, and mati kambing ang mangyayari. No? Grabe ka miserable or miserable ang mangyayari. Kaya ang ginawa dito, napilitan na lang si Wesley mag-knight g3 at kinapture, capture, and nag-knight e3 check, capture, and capture. So what a superb play by Hans Mokniman. Grabe tindi. Nag-bishop b3 and knight c6. Grabe, no? Halos hindi nagkakamali dito si Niemann. So knight c6, kung tutusin, queen a8 check. May kain doon. So yun nga ginawa. King h7 at talagang napukaw ang mata ni Wesley dyan sa knight na yan. Pero yan po ay sinet up na threat ni Niemann dahil mayroong napakalakas na queen e2 check. Grabe mag-set up itong si Niemann. Ano? So, king h3 kasi kung magkiking g1, king h1, sorry, may simple check at mamamati yan. Okay? Check. Mamamatchas. Sunod-sunod yan by force. Okay? Kaya umangat si Wesley, nga lang may queen f1 check, obligadong umangat. At yan, ang mga bagay na ito ay napakasimple na lang. So, kakalculate na lang ito, simple na lang. h5, sacrifice, kinapture, and matchas. Kasi wala na ring option Pag mag-king h4, queen h1, matchas pa rin mga kamatchas. Okay? So, hindi pinalad si Wesley dito sa match na ito para sumulong sa semifinal round. At ang naging score nila ay 13-10 sa kabuuan. Okay? Yung bullet
section na nga lang or yung bullet time controls na lang nila ang pag-asa ni Wesley para makahabol, pero wala napitik-pitik pa rin ang panalo ni Niemann. So medyo dikit pa rin naman, 13-10, pero talo pa rin. Sayang, yan pa naman si Wesley na abangan natin. Okay mga kamatcha, so manatili po kayo nakatutok sa ating YouTube channel. Abangan pa rin natin ang mga maiinit na kaganapan dito sa ongoing speed chess. So nandito pa rin naman si Magnus Carlsen. Tututukan natin, especially Hans-Mok Niemann, nandito pa rin, buhay na buhay. At silipin natin ang possible na makakalaban dito ni Niemann. So Magnus Carlsen di pa tapos, lalaban pa siya kay Eric Gaisi. So si Niemann ay waiting na for semifinal round. Nakamura and Nepo wala pa, and Alireza Firouzja. So possible dito pag nanalo halimbawa si Nakamura, makakaharap niya si Firouzja na waiting sa semifinal round. At kung sino naman ang mananalo kay Magnus Carlsen and Arjun Erigaisi, nandito na naman ang kaabang-abang. At hindi na po isang game lang ito, match pa ito. Hans-Mok Niemann and Magnus Carlsen. Kaabang-abang ito. Marami nag-aabang dito sa match na ito. Okay, so yan po ang aabangan natin. At bawi na lang si Wesley next time. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to, click nyo lang po ang subscribe button and yung ating notification bell all para lahat ng ating mga ina-uploads ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatyas, mag-follow na rin po kayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.